Ang masasabi ko lang po tungkol sa sitwasyon ni dating Representative Arnolfo Teves sa Dili, sa Timor-Leste ay number one, siya po ay dinakip ng mga kawani ng Immigration Police kagabi alas 9 Dili time, which is 1 hour ahead of our time here. Kasama pong dinakip ang kanyang abogado na si Dr. Joao Serra at sila pong dalawa ngayon ay nakadetine sa compound ng Ministry of the Interior sa Dili rin po sa Timor-Leste. Yun lang po ang mga facts na aking nabe-verify. Wala pong ipinakitang warrant, walang sinabing dahilan kung bakit siya ay naka-aresto ngayon. Kaya nga po itong pagka-aresto sa kanya ay kine-question po ng kanyang mga abogado sa Timor-Leste. Yung kanyang extradition po ay, as we all know, twice rejected ng Tribunal de Recursos ng Timor-Leste. Kaya nga po, sa aming pagkaalam ay walang dahilan upang siya ay arestuhin ng mga may kapangyarihan sa Timor-Leste. I do not have any facts sufficient to form a conclusion. Mahirap pong maghaka-haka o mag-conjecture. Hindi naman po tayo katulad ng DOJ na nagsasalita based on unverified facts. My name is not Miko Clavano. Since the government has shown blatant disregard for fundamental laws and international laws, at nasaksihan naman po natin dun sa ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, anything is possible. Kanya nga lang po, hindi nga po namin sa puntong ito maintindihan at wala ring sagot na maibigay ang kanyang mga abogado sa Timor-Leste. Kaya nga as we speak ay ito po ay kine-question po sa mga hukuman ng Timor-Leste sa pamamagitan ng ilang petisyon. Kasama na po ang petition for habeas corpus na ang kanila pong ini-invoke ay yung provision ng konstitusyon ng Timor-Leste na nasasaad doon na a judicial decision is mandatory and executory and no other orders from any authorities can prevail against it. Writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is addressed to a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court the cause of his caption or his arrest. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention? At kung siya ay ide-deport, what will be the basis for his deportation considering that, number one, extradition was already denied 2 times and the basis for the denial are 3. Number one, that there is grave danger to his life and limb. Number 2, that he may be forced to undergo torture or other inhuman punishment. And number 3, ay maaring mag-undergo siya ng mga proceedings na maaring magdulot ng injustice sa kanya.